Magandang umaga sa inyo, tanghali, hapon o gabi, anumang oras sa inyong kinaroroonan. Ito po si Brother Joe ng Karaoke at Pananampalataya. Meron akong gustong ibahagi sa inyo ang aklat ng Old Testament, ang Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Sabi rito sa Tagalog version, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. At sa verse 7 naman po, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita na ating nabasa. Ang nais ko pong sabihin sa inyo ngayon ay ito'y patungkol sa mga tao. Magmula sa kabataan niya hanggang sa siya ay kunin ng Diyos. Sapagkat ayon sa binasa natin sa verse 7 din, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Tayo pong lahat ay mga alabok ng lupa, sapagkat tayo nagmula kay Adan. Hindi ho tayo nag-evolve mula sa primate at naging tao. Sapagkat napakaliwanag ng tao ay mayroong kaluluwa na babalik sa Diyos sa oras na siya ay kunin. At tayo mayroong tinatawag na pag-iisip tulad na kay Kristo ayon sa bagong tipan na sinabi ni Apostol Pablo. Ang nais ko sabihin sa inyo ngayon dito ay wala tayong kawala sa Diyos. Ito sinasabi ng Ecclesiastes chapter 12. Kung babasahin niyo verse 1 hanggang sa susunod, hanggang sa umabot sa verse 7. Ito'y tinatawag na tip of the iceberg lang. Nakapokus ang Panginoon sa existence ng buhay natin at binigyan niya ng pansin ay yung mga kabataan. Ayon sa New King James Version, sinasabi sa Book of James chapter 5 verse 20, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Kapag ang isang makasalanan ay nanumbalik sa Panginoon, siya ay may liligtas sa kamalian na kanyang ginawa at maliligtas ang kanyang kaluluwa. Katulad dito na sinabi natin dito, na binasa natin sa verse 7 ng Ecclesiastes, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa, ang ating mga kaluluwa, ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Bakit ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay binigyan niya ng babala ang mga youthful, mga kabataan, yung mga youth, mga kabataan? Sapagkat hindi nalalaman ng mga kabataan na sila pala, kung hindi nila alam, ay lumalakad sila sa destruction. Kaya sabi ng Panginoon na alalahanin mo ang lumikha sa iyo, ang Creator mo, habang ikaw ay bata pa, bago dumating
ang terrible days na yon na siyang paghukom. At ang mga taon ng iyong araw ay matapos na. At bago mo sabihin na ika'y walang kasiyahan sa naging buhay mo sa mundo. Wala tayong kawala sa Diyos. Ito ang nilalaman ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1 hanggang 7. Natatandaan niyo ba yung command yung sa Ten Commandments na binigay ng Diyos kay Moses? Ang unang-una ron ay sinasabi na honor your father and mother. Anong kalakip nun? Which is the first commandment na sinabi ng Diyos. Anong kalakip nun? Merong pangako. Ang pangako ay upang humaba ang mga buhay ng mga kabataang ito. Ang pakikinig natin sa salita ng Diyos ay tulad yan ng paggalang sa mga magulang. Maaaring sinasabihan ka ng mga magulang mo na, anak, mag-aaral kang mabuti sapagkat ito'y para din sa iyo. Yun ay nakakatulong. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong kaluluwa. Para yatang mahirap intindihin ng Biblia o buklatin ng Biblia kung hindi tayo marunong magbasa ng anuman, English man o Tagalog, di ba? O anumang lingwahe meron ka sa Biblia na alam basahin. Kaya sabi ng mga magulang natin, mag-aaral kayo magbasa at magsulat at magbilang para hindi kayo maloko ng ibang tao. Totoo yun. Mga kabataan, ano ang dapat nating gawin o dapat ninyong gawin? Ako dumating rin ako sa pagiging teenager ko. Subalit nakapag-isip ako. Yung pag-iisip ko na to, na until now dala-dala ko. Nung ako'y kabataan. Nung makakilala ko sa Panginoon. Mas bata pa ako. Pasibol pa lang ako sa kabataan. Ang unang-una, ang sabi ng Diyos sa atin, flee from youthful lust. Takasan ninyo ang mga pita ng laman ng kabataan. Na sinasabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 22. Tumakas kayo ron. Sapagkat ang sanlibutan ito ay maraming ino-offer, lalo na, especially sa mga kabataan. Yung ino-offer ng sanglibutan ito, halimbawa ng mga peer pressure. Tandaan ninyo, kahit sinasabi nyo marami kayong kaibigan, yung marami ninyong kaibigan sa panahon na kayo naghihirap sa karamdaman nyo, nando kayo sa hospital bed, tinatawag na death bed ninyo, hindi nila mararamdaman ang nararamdaman nyong sakit ng paghihirap dahil sa karamdaman. Kayo lang ang nakakaramdam niyan. Kung magkakaroon ako ng sakit, ako lang makakaramdam. Pero tandaan ninyo, kapag sa inyong kabataan, hindi ninyo kinilala, tinanggap ang inyong Creator, ang ating Creator na Panginoon na lumalang sa atin. Ang sabi rin ng Ecclesiastes chapter 11 verse 10, therefore, kasi yung sorrow, kalungkutan sa ating mga puso, ay darating yan.
Mula sa iyong kabataan hanggang sa ikay magkaedad na, hindi mo mararamdaman ang tunay na ligaya at yung joy, yung ganap na kagalakan. Sapagkat kung wala ang Panginoon sa iyo, ang sabi rito ng Ecclesiastes chapter 11 verse 10, therefore remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh. For childhood and youth are vanity. Ang childhood ninyo at ang inyong youthful ay walang kabuluhan kung wala ang Panginoong Diyos na lumikha, na creator sa inyong mga buhay, sapagkat ang sabi rito, it will all sorrow from within your heart. Dahil wala ang Panginoon sa Kristo. And it always evil from your flesh kung wala ang Panginoon sa Kristo sa inyo. Ang isang youth na wala sa Panginoon, papasok sa kanyang evil. Kaya nagdadrag siya, umiinom siya, nagbibisyo siya, meron siyang ginagawa na hindi nakakalugod sa Diyos. And then, kapag ikaw, pagkatapos nito, at hindi ka na isang kabataan, doon mo marirealize na your childhood and your youth are vanity. Walang kabuluhan. Hindi nagkaroon ng kabuluhan. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 11 verse 9, babasahin ko. Ikaw ay magalak o binata, ibig sabihin youth, binata man o dalaga, sa iyong kabataan. At pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At tumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Ito yung mga kabataan na ayaw nagpapapigil, ayaw na may pumipigil sa kanilang gustong gawin. So, walit ang sabi rito, sige, ikaw ay magalak sa ginagawa mo, o binata, o dalaga, sa iyong kabataan. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pasayahin mo ang sarili mong puso sa mga years ng iyong kabataan, sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban sa sarili mo lang. At sa paningin ng iyong mga mata, sa tingin mo ito'y para sa iyo, nakabubuti para sa iyo. Ngunit, ang sabi rito, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. There's always dead end sa ginagawa natin. Lalo na kayo mga kabataan. God will gonna put your wrongdoings to an end, which is kahatulan, judgment. Ang pagtakas sa mga youthful lust ay dapat nating isipin ito. Huwag niyong sayangin ang inyong kabataan sa walang kabuluhang mga bagay. Maaring nasasabi mo, yung ibang mga kabataan nga, malaya nila nagagawa ang gusto nila. Malaya nga nila nagagawa ang gusto nila, pero yung binasa natin kanina, na ang sabi ng binasa natin ay talastasin mo. You should know. Dahil sa lahat ng mga bagay na ito na kanilang ginagawa o na yung ginagawa sa sarili mong pagpapasya lamang, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan.
Hindi ako may sabi niyan. Kundi ang Ecclesiastes 11:9 na binasa natin. Si Haring David, nung siya'y kabataan at nung siya'y bata pa, yung childhood niya, and then he realized na sinabi niya nung gumawa siya ng awit sa Psalms 139 verse 16. And then he realized, he said in his song, Your eyes, O Lord, saw my substance being yet unformed. And in your book, they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. O Panginoon, nakita mo na ang aking katawan na hindi pa nauhulma, unformed body. At sa iyong mga aklat ay nakasulat na ang aking mga araw. Nung ipinanganak tayo sa mundo, kung anumang araw, buwan, at taon at oras na isilang tayo, ay meron din tayong oras at araw at taon kung kailan tayo kukunin ng Diyos o mamamatay. But brothers and sisters, kapag ika'y wala sa Panginoon, tulad ng binasa natin sa Ecclesiastes chapter 11, sa verse 7 na yun, sa chapter 12 verse 1, and then verse 7, babalik tayo sa labok. At yung kaluluwa natin ay babalik sa Diyos kung sa kahatulan man o sa kapahingahan sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 4, sinabi ng Apostle Paul, tulad ng pagpili sa atin ng Diyos sa Kanya bago pa itatag ang pundasyon ng sanlibutan, bago pa nagkaroon ng earth, tayo'y pinili na ng Diyos yung mga tatanggap sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo. That we should be holy and without blame before Him in love. Tayo mga binanal at blameless, nilinis sa banal na dugo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo haharap sa Kanya na malinis at banal. Habang ikaw kabataan ay malakas pa, alalahanin mo ang iyong Creator bago pa magdilim ang lahat sa ating mga natitirang taon at araw. Ikalawa, kahit ikaw isang mahirap na kabataan, tandaan ninyo, hindi ang pagiging mayaman ang susi para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mas malapit ang Panginoon sa mga poor in spirit at ang mga mahihirap na tao kailanman na hindi nakakalimutan ng Panginoon. As sabi rito, ikalawa, better a poor and wise youth than an old foolish king. Ecclesiastes chapter 4 verse 13. Mainam pa raw na kahit mahirap tayo, subalit matalinong mga kabataan. Nag-iisip na kabataan para sa Diyos. Hindi katulad ng mga old foolish leaders o kings na pabulusok sa kapahamakan.
Sa mga mahihirap na kabataan, tandaan nyo tulad ng sinabi ko, hindi basihan ng pagiging mahirap o pagiging mayaman para malaman na ikaw ay matalino. Anong tunay na talino na sinasabi ng Biblia? The fear in the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ang nagdadala ng tunay na katalinuhan. Proverbs chapter 2 verse 10, the Bible says, when wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul, it is because you have a fear of the Lord. Pumapasok ang katalinuhan. Anong katalinuhan? Ang karunungan ng Diyos sa ating mga inililigtas ay kapurihan o glory ng Diyos sa atin. Subalit, ang katalinuhan ng Diyos sa mga napapahamak sa kanila'y kamangmangan, foolishness. Yung mga foolish people ng world, they thought they were so smart, smarter than God, ay nagkakamali sila. Kahit sabihin nila, according to their observations, according to their scientific methods, analogy, according to their studies, field of studies, the Bible clearly says, ang knowledge na nanggagaling sa Diyos ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. Pag-accept na mayroong Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. God made all of those things in this world, seen and unseen. Hindi natin kinakailangan ng field of study sapagkat God knew our heart. Kaya sabi ng Proverbs chapter 3 verse 21, my son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and grace to your neck. Aking anak, huwag malalayo sa iyo at sa iyong mga mata ang sound wisdom, mabuting karunungan, the wisdom of the Lord, na good and perfect, and discretion, the discretion from the Holy Spirit of God. So they will be life to your soul and grace to your neck. Life to your soul. Dito lumalakas ang ating kaluluwa, ang ating mga espiritual sa karunungan ng Diyos na nagpapasaya sa atin. At kahit hindi na tayo mga kabataan, kapag ang sound wisdom ng Diyos, dahil sa pagkatakot natin sa Kanya, ang pagkatakot natin sa Diyos ay hindi yung nanginginig tayo, hindi yung natatakot tayo, na ninenervous, hindi ganoon ang pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang siya'y pinupuri natin, niluluwalhati natin ng Kanyang dakilang pangalan. Pinaparangalan natin siya sa lahat ng mga nilalang at kinikilala natin siya na makapangyarihan. At ang Kanyang salita ay ating inaalam sa pamamagitan ng ating pagbabasa at pananalangin sa salita, nabigyan tayo ng gabay. Ang ating mga kaluluwa ay nagkakaroon ng direksyon at buhay. Lumalakas tayo, sumisigla. Ang sabi nga, those who are waiting upon the Lord, there will be like eagles. They will soar like eagles.
Kahit pagod ka, but if you're waiting for the Lord, if you're asking for the strength na nanggagaling sa Diyos, you will soar like eagle. You can fly, and you will still can continue sa mga binigay sa atin ng task ng Panginoon. Kung babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 10. 1 Corinthians 4:10. Ang sabi rito ng 1 Corinthians 4:10 sa Tagalog version dito. Tingnan natin dito sa 4:10. 2 Corinthians 4:10. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay lagi ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Laging saan man sa ating katawan, kahit ikaw ay kabataan, taglay natin ang kamatayan ni Jesus. Dala-dala natin yung sufferings na ginawa at nangyari sa Kanya sa Calvary dahil sa ating kasalanan, ay dala natin sa mga kabataan. At dapat ninyong malaman na ang kamatayan ng Panginoon ay dapat dala natin sa ating mga puso't isipan at sa ating katawan upang tayo mabuhay sa buhay na kalugod-lugod at kaya-aya sa Diyos. Dito sa aklat ng Panaghoy o Lamentations na isinulat ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah ng 586 BC, year 586 BC. Sabi niya sa Lamentations o Panaghoy chapter 3 verse 27, "It is good for a man to bear the yoke of his youth." Mabuti sa isang tao na naranasan niya ang kanyang pagiging kabataan, ang yoke, yung pamatok sa kanyang pagiging kabataan, yung burden natin kay Jesus Christ yun. Yun yung sinasabi ng Panginoon, "Take my yoke upon you and learn from me." Dahil siya ay mayroong mababang puso at bibigyan niya tayo ng kapahingahan kapag tayo napapagod. It is good for a man to bear the yoke of his youth. Kung ikaw ay nagkaroon na ng edad, hindi ka nakabataan, hindi mo naranasan ang pagpapala, kabutihan ng pagiging kabataan dahil ikay hindi ka nakasunod sa Panginoon. Itong mga kabataan ngayon na naglilingkod sa Panginoon, nagpupuri na mayroong pag-asa sa bawat araw, ay malakas ang pananampalataya at ang espiritual. Tayong mga lumipas na sa pagiging kabataan, minsan naisip natin umuupo tayo sa isang sulok. Hindi ko dinanas ang mga ganitong bagay nung kabataan ko. Tandaan natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Kayong mga kabataan, kayo'y malakas, subalit kami mahihina. At kami mahina upang kayo maging malakas. Tayo nag-encourage sa mga kabataan
na maging matibay at magpatuloy at maging malakas sa Panginoong Kristo. Kaya sabi rito, let him sit alone and keep silent because God has laid it on him. Kayong mga kabataan, ang pinaka-burden nyo ay ang Panginoon Kristo, yung kanyang aral, ang kanyang salita, upang mailayo tayo, maiiwas tayo sa kasamaan at sa kahatulan na darating. Ang sabi ng Biblia, ikaw na youth, kabataan, let him sit alone. You should know this, that you have to sit alone and keep silent, thinking about your future from the Lord. Because God has laid it on him, on you. Yung salvation ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, at yung love ng Panginoon to serve and worship Him. Naalala niyo sa Isaiah chapter 49 verse 15. Kinausap ng Panginoon si Isaiah about sa bayan ng Diyos, sa mga Hebrew people. In Isaiah chapter 49 verse 15, ito hindi kumakatawan sa mga Hudyo lamang, kundi sa pangkalahatan. Ang sabi, can a woman forget her nursing child and the compassion on the son of her womb? Sure, they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Meron bang ina na makakalimutan niya ang kanyang inarugang anak? Her nursing child, and the compassion on the son of her womb, at yung habag niya sa kanyang anak na dinala niya sa kanyang sinapupunan. Sabi ng Panginoon, sure, they may forget. Dahil kung abandonment ang ginawa ng isang ina sa kanyang anak, ay nangyayari sa ibang kadahilanan. Hindi natin alam kung bakit. And God said, and yet, ang kausap nito ay kayo. Tayong lahat. Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hand. Nakasulat. I have inscribed you on the palms of my hand. This is what Jesus said. Naalala ninyo, nung muling nabuhay ang Panginoon Kristo, nung the third day, at yung mga alagad na hopeless sila, wala ng Panginoon. And then there was two disciples na naglalakad sa Emmaus na isang lugar. May nakisabay sa kanya, sa kanilang dalawa. Hindi nila alam na ang Panginoon Kristo. At ang sabi ng dalawang alagad na yan, Ginoo, kailan bang di nakakabalita tungkol sa nangyari sa Jerusalem? Akala namin siya yung Mesaya, siya'y ipinako sa krus. At hindi na namin alam kung ano nangyari sa kanya. Di ba, pinaliwanagan sila ng Panginoon. Napakabagal ng inyong pananaw. Hindi nyo ba alam na ang Mesaya kinakailangan maghirap, mamatay at muling mabuhay? At nung nagkausap sila, at yung dalawang apostol sabi, ang dalawang disciple sabi, Ginoo, wala na kayo, magdidilim na, sumama na lang kayo sa amin at para magpalipas ng gabi sa aming tahanan. Pinapasok nila ang Panginoon at hinainan ng hapunan. Nag-resurrect na ang Panginoon noon. At nung ang Panginoon nagpasalamat, hinawakan niya yung tinapay.
At yung mahabang damit ng Panginoon, yung laylay at yung manggas bumagsak, at nakita nila yung butas ng pako sa kamay ng Panginoon. And then they believe, Lord Jesus Christ, siya yung kausap nila. I have inscribed you on the palms of my hands. Yung pako, yung butas ng pako na nasa kamay ng Panginoon, yun ang inscribe. Inscribe na binabanggit na ikaw ay kasama sa iniligtas ng Panginoon nung siya'y mapako sa krus. Huwag nating sayangin ang ating mga oras at araw at panahon, lalo na mga kabataan. There will come a time, manghihina ka. There will come a time, you're the only person na ididil nyong sarili nyo sa mag-isa nyong pag-iisa ang pain and sufferings. Pero tandaan nyo, una na naghirap ang Panginoon at tumanggap ng pain and sufferings dahil sa ating kasalanan. Siya ay sinless, walang kasalanan, subalit naging kasalanan dahil sa atin. Naging makasalanan dahil sa atin sapagkat kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan. At kasama niyang ipinako sa krus ng Kalbaryo. Saan mo ibibigay ang buhay mo bilang isang kabataan? Sa walang kabuluhan? O sa pagkakilala na sa tunay na Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat? Nasa huli, ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Nais kong dalhin kayo sa mensaheng ito na ang ating lakas, habang mayroon pa tayong lakas na natitira sa ating pisikal na katawan, sa katawang nabubulok na ito, ay lumapit na tayo sa Panginoon. Kaya nga, malinaw na sinasabi ng Panginoon, kapag ang isang makasalanan, siya'y nanumbalik sa Panginoon, ang mga anghel sa langit ay nagdidiwang ng papuri sa Diyos. Dahil sa isang makasalanan na numbalik sa Panginoon habang nasa lupa siya, nasa earth, tumanggap sa Panginoon na numbalik, nagkakaroon ng celebration sa heaven. At yung pangalan mo ay isinulat na ng Diyos sa aklat ng buhay na nasa langit. First John chapter 1 verse 1. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Ang buhay na walang hanggan ang ipinapangaral ng mga apostol noong mga naunang panahon at hanggang ngayon na dala-dala ko sa inyo. Makipagkasundo kayo sa Panginoon, kayong mga kabataan, higit sa lahat, upang pagdating ng araw at oras, masabi ninyo, salamat sa Panginoong Diyos, sapagkat ang mga taon ng aking kabataan ay nagbigay sa akin ng liwanag, ng isipan
at ang aking kaluluwa ay muling naliwanagan at maglilingkod sa Panginoon. Si Jesus lang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Wala na kayong mahahanap na iba sa mundong ito. Si Jesus ay sapat. Siya ay higit sa lahat. Siya ang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia na ang sino man tumanggap sa Kanya ay hindi na hinatulan pa kailanman. At ang buhay ng walang hanggan ay nasa atin na. Hinahayaya ko kayong lahat, lalo na kayong mga kabataan. Sa ngayon, pakiramdam nyo para hindi kayo napapagod, di ba? Dahil mas bata pa kayo. Ganyan din ang inabot ko noon. Nung kabataan ko. Kahit sa pagja-jogging. Nung dati, yung tinatakbo ko yung PICC, yung magmula dun sa lugar namin dun sa Parañaque pa, yung may coastal road dun. Nung hindi pa masyadong sasakyan nun. Tapos Boulevard, non-stop ako dun. Tinatakbo ko yun. Kabataan eh. Pag maglalaro ng basketball, maghapon, everyday, di ba? Lalo na pag walang pasok, pag bakasyon. Parang hindi napapagod. Pag nagsuswimming din ako, hindi ako napapagod. Tumatalon pa ako sa matataas na yung ibabaw ng crane, tas talon sa ilog, una ulo. Walang takot. Pero isang beses nakilala kong Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ganun ako nung kabataan namin. Yung mga bubong-bubong doon sa lugar namin doon. Kasi halos magkakalapit ang bahay, tinatalo lang namin yun. Para kami mga pusa. Parang Spider-Man. Sisigaw yung mga kapitbahay namin. Hoy, baba kayo dyan, nasa bubong na naman kayo. Tumatalon ako ron, patalon-talon ako ron. Hindi ako natatakot kahit may kuryente. Lulundagin ko lang yung kable ng kuryente. Hindi ko alam. Akala ko, walang katapusan yun. Pero isang beses nakilala kong Panginoon. Yung mga naging buhay ko nun bilang kabataan, naisip ko, I sat down and think, nag-iisip ako. Wala palang kabuluhan yung mga ganun. Kahit sabi mo magpasikat ka, hindi ka na mapapansinin ng mga tao. Hindi lang yun. Hindi ka rin naman papansinin ng babae may crush sa'yo, di ba? Sasabihin pa, si Raulo yan. So, ganun din ang ibig ko sabihin. Kung hindi ka pinapansin ng mga tao dahil sa iyong kabataan, sa mga ginagawa mo, una na tayo napansin ng Panginoon. Sapagkat ang sabi rito, bago pa natatag ang foundation ng sanlibutan, ay tayo ay pinili na ng Panginoon. Kayong mga kabataan, Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us. Pinili na tayo. Mga kapatid, lalo na mga kabataan, i-offer niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Upang ang tunay na buhay na naki Kristo ay maranasan nyo sa kasaganaan ng pananampalataya at pagpupuri sa Diyos. At makikilala ninyong katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hinahayaan ko kayo ng manalangin ng pagtanggap. Kung hindi nyo pa natatanggap ang Panginoon kahit nung kabataan nyo at ngayon kayo may edad na, alam natin na patanda tayo na patanda bawat araw at oras. Hindi na tayo bumabata. Pero tandaan nyo, kapag tayo nasa Panginoon, pag sinabing buhay na walang hanggan,
Hindi na tayo mamamatay sa kaharian ng Panginoon o saan man na tayo'y dali ng Panginoon na lugar, ay hindi na tayo matatakot sapagkat alam natin na iisa lamang ang ating Savior, ang Panginoon Kristo. Siya'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso na kung pagbubuksan ninyo, siya'y papasok at mananahan sa inyo. Ina-encourage ko kayo, mga kabataan, tanggapin ninyo ang Panginoon at marirealize nyo, mararamdaman ninyo at mararanasan ninyo ang buhay na nakikristo kaysa sa wala. Nung kayo'y nasa mga oras na yon ng pagiging kabataan nyo. At kayo naman na hindi nyo naranasan ng Panginoon nung kayo bata pa, may pagkakataon pa hanggang ngayon. Kung tatanggapin nyo ang Panginoon, kayo palalakasin ng Panginoon at ang lakas nyo tulad ng lakas ng kabataan, tulad ng isang agila na handang lumipad muli sa another na yugto ng buhay. Tayong lahat ay manalangin, yumukot pumikit. O Panginoon Diyos, tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong salita, ang mabuting balita. At kami nananalig, Panginoon, na ikaw lamang ang tagapagligtas. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa at ng aking buhay mula sa kasalanan. Pinapapasok na kita sa aking puso bilang aking Panginoon at Master ng aking buhay. Salamat po sa iyong banal dugo at paglilinis mo. Salamat po sa kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Gamitin niyo po ang aking buhay sa paglilingkod sa iyo at pagsasabi na ikaw ay dakila magpakailanman. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoon sa panalangin mo na yan, expect a miracle na darating sa iyo sa bawat oras at araw. God bless inyo lahat. Sa muli, ako'y babalik muli at para magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ito ang inyong kapatid, si Brother John ng Karaoke at Pananampalataya. God bless inyo lahat.